Ika-130 kabanata. Ang pagbawing plano ng mga demons na nakakulong sa loob ng isang dekada sa isla ng Hades ay agad na naglaho nang makita ng mga ito ang mapanganib na si Apocalypse. Ang demon dragon na ito ay tanging si Magnus, ang demon lord lang ang siyang kumokontrol noon, at ito rin ang dahilan kung bakit natakot ang lahat sa demon na iyon. Kaso, nang maganap ang paglabas ni Magnus, ay biglang nawala ang demon dragon sa islang tinitirhan nito sa isang sekretong lugar dito sa Dark Triangle na ilang taon pa bago natuklasan ng mga demon na naninirahan dito. Tumatawa na nga lang si Lilith nang makita ang takot na mukha ng mga demon na dating sinasabing malakas na alagad ng kanyang kapatid. Wala na kayong magagawa. Alam kong hindi kayo susunod sa akin, kaya hindi ako magdadalawang isip na paslangin kayong lahat sa tulong ng bago kong alaga. Hindi ako magaling sa pakikipaglaban gaya ninyo, pero ang sandata ko laban sa inyo ay ito. Sabi nga ni Lilith na itinuro ang kanyang sentido upang sabihing utak. Iilan lang daw ang demon na gumagamit ng utak, at karamihan ay bumabase sa lakas at kapangyarihan kapag nagkakaharap. Mula nga sa itaas, ang nagpapadilim sa buong isla na demon dragon ay bumuka ang bibig at agad na nagpakawala ng isang itim na apoy na ikinaseryoso ng mga target nito sa ibaba. Ang kamatayan ay tila natanggap na ng ilan sa mga iyon, kaso hindi si Freya Manchester. Sumigaw ito. Tinawag nito ang pangalan ni Beast na ikinaseryoso ng mga kasamahan nitong nagmula sa labas. Sino si Beast? Tanong nga agad ni Jumanji na biglang napaseryoso nang ang itim na apoy ay pabagsak na sa kanila. Ang apoy na ipaparamdam muna sa kanila ang sakit ng tinutupok bago tuluyang tunawin. Kumawala ang malakas na hangin at kasunod noon ay ang pagbalik ng apoy na itim pa itaas. Ikinaseryoso ito ni Lilith at doon na nga rin napaseryoso ang mga inasinta ng demon dragon nang may isang lalaking may pulang buhok ang nasa ere nila ng mga oras na iyon. Lumapag ito at kasunod noon ay ang paglapag din ng isa pang binata sa tabi nito. Mula naman sa itaas, makikita nga ang pagkawala ng isang malakas na pagsabog dahil bumalik sa bibig ng demon dragon ang binuga nitong apoy. Umusok ng makapal sa ere at ito ay lalong dumagdag sa makapal na ulap. Paanong nakalabas kayo? Teka, hindi ko nakita na makakatakas kayo. Ano ang ginawa ninyong dalawa? Bulalas ni Lilith na napaseryoso dahil nang pagmasdan niya ang lalaking may pulang buhok ay tila nakita niya ang kanyang kapatid na si Magnus. Napakuyom siya at nang mapapaatras siya ay dito na nga niya naalala ang hawak niyang pendant, ang demon item na kayang magpaamo ng mga halimaw, ang Absence Pendant. Dito na nga rin nagpakawala ng itim na aura si Lilith at ang kanyang kontrol sa utak ng dalawang apo ng kanyang kapatid ay muli niyang ginamit. Ang kanyang inilagay na itim na sinulid ay kanyang pinagana at dito na nga rin niya kinontrol ang demon dragon na nasa ere. Okay na, nakawala kami ni Beast dahil sa violet aura ko at nakarating agad kami rito dahil may tumawag sa kanya. May ngiting wika pa nga ni Speed habang nakatingin kina Freya na agad na napalunok dahil bagamat nakakaramdam sila ng panganib. Nang makita naman nila ang pagdating ni Beast ay dito na nga ito unti-unting kumalma. Kasama ba ninyo ang mga ito? Bulalas nga ni Jumanji at nang mapatingin siya kay Speed, ang kasama ng may pulang buhok, ay biglang may naalala siyang individual dito. Ang ngiti nito sa kabila ng panganib ay nagpaalala sa kanya kay Xavier Vanguard. Aatake na uli ang demon dragon. Bulalas naman ng demon na si Balarak na agad na napahanda. Tila binigyan lang daw sila ng kaunting pag-asa ng mga dumating kaso. Kung hindi na raw nila mapipigilan ang sunod na ataking ito, full demon form.
Biglang bulalas nga ni Beast na kinaseryoso ng mga matatandang demon at heroes dahil isa siyang demon. Bulalas nga ni Ulti at doon na nga napaseryoso si Lilith dahil hindi niya inaasahang hindi niya makokontrol ang dalawang anak ni Riona. Nabigo ba ako? Tanong nga ni Lilith sa sarili na agad na sumigaw sa kanyang isip. Tinawag niya ang kanyang mga busy general. Kasunod noon ay ang pagbulalas niya ng utos sa Demon Dragon na nasa ere ng oras na ito. Hindi pwedeng mabigo ako ng ganito kabilis. Ito ang matagal kong hinintay. Patayin mo silang lahat, Apocalypse! Walang nagbago sa isang apo ni Magnus. Hindi niya kayang gawin ng full demon form. Hindi niya kayang gawin ng full demon form. Tumatawang wika pa nga ni Lilith sa isip dahil pinakabalang daw pala siya. Kahit pa raw nakawala ang mga ito, hindi pa rin daw mananalo ang mga ito sa kanya. Bumuga na nga ng itim na apoy ang Demon Dragon at siya naman ay agad na umatras upang lumipad pataas at lumayo dahil napagdesisyonan niyang wasakin na lang ang buong isla ng Hades. Tila nga dahil sa nangyari ay nakalimutan niyang kailangan niya ang kambal upang makalabas mula rito sa Dark Triangle. Ito ang isang kahinaan ni Lilith kung kaya ayaw niyang lumaban ng harapan. Madalas siyang kumikilos ng patago, planado at minamanipula niya ang nakapaligid sa kanya. Magtiwala tayo kay Beast. Seryosong bulalas nga ni Speed dahil sa tulong ng kanyang kapangyarihang makita ang mangyayari. Isang magandang kaganapan ang naroon. Walang mapapahamak sa atin. Wika niyan ay kinatango naman ng mga kasamahan niyang sina Enma. Ang mga matatandang kasama naman nila ay naguluhan, lalo na nga nang makitang pabulusok na muli sa kanila ang isang napakalaking itim na apoy. Wawasakin na niya ang buong isla ng Hades. Wika na nga lang ng demon na si Ulti. Si Beast naman ay biglang tumingala at sa pagtalo niya pataas ay doon na nga niya sinalubong ang kabuoang itim na apoy na kinaseryoso ng mga nasa ibaba. Lalo na nga si Lilith na biglang nagulat sa sunod na nangyari. Ang itim na apoy ay biglang nahigop ng kung ano at makalipas ang ilang segundo ay makikita nga ang paglalaho noon nang pumasok ito sa katawan ng lalaking may pulang buhok. Anong ginawa niya? Sigaw nga ni Gilmore na agad na ikinangiti ni Speed at ikinasigaw ng mga kasamahan nito. May kakayahan siyang higupin ng kapangyarihan o aura ng sinuman. Sabi nga ni Freya at si Jumanji ay napaseryoso nang marinig iyon. Pero bakit niya sinabi ang full demon form na walang nangyari? Tanong naman ng demon na si Ulti at dito na nga sumagot ang binatang si Speed na lalong ikinaseryoso ng mga iyon. Dahil iyan ang full demon form ng kakambal ko. Lumipad pa ng mataas si Beast at sa pagdating niya sa harapan ng dambuhalang Demon Dragon ay agad na inutusan ito ni Lilith na paslangin ito. Ang isang kamay ni Beast ay agad na gumalaw at nagpakawala ito ng hangin. Kasunod noon ay ang pagseryoso ng Demon Dragon habang pinagmamasdan ito. Umalis ka na rito at huwag nang babalik kahit kailan. Huwag kang gagawa ng anumang makakasira ng mga isla o makakapatay ng sinuman. Mamuhay ka ng malaya at kung susuway ka sa sinabi kong ito, kumawala ang presensya ni Beast na nagbigay ng pamilyar na pakiramdam kay Apocalypse. Tila naalala niya ang dating nag-uutos sa kanyang si Magnus. Kaso sa pagkakataong ito, tila hindi siya nito inuutusan ng may talim. Hindi siya nakakaramdam ng malakas na pwersa at panganib mula rito. Agad na kumampay ang pakpak ng Demon Dragon at doon na nga ito lumipad pa itaas ng mabilis. Si Lilith naman ay napasigaw dahil bakit daw hindi na sumunod sa kanya ang halimaw na iyon. Ang dragon na nagbigay ng takot sa lahat ng mga demon dahil sa pagkontrol dito ng kanyang kapatid. Saan ka pupunta? Bumalik ka rito! Sigaw nga ni Lilith na itinaas pa ang hawak niyang demon item. Kaso, ang itim na ulap ay naglaho rin at sumama sa Demon Dragon hanggang sa hindi na ito makita sa kalangitan dahil nagpakalayo-layo na ito. Paanong nangyari ito? Sigaw ni Lilith at nang maramdaman niya ang kanyang mga alagad na paparating,
ay doon na nga siya agad na sumigaw sa isip ng mga ito. Paslangin ninyong lahat ang mga nasa Hades. Wasakin ninyo ang islang ito gamit ang isang malakas na atake. Kumawala ang isang malakas na hangin at nabigla siya nang may lumitaw sa kanyang harapan. Ito nga ay ang isa sa apo ni Magnus na may pulang buhok. Ang kamao nito ay kumuyom at sa pag-abante nito sa hangin ay doon na nga napaseryoso ang pinuno ng Hell Region nang tumama ito sa kanyang mukha. Ang mga alagad ni Lilith ay napaseryoso na makita iyon at sa pagkawala ng malakas na impact ng kamao ni Beast ay doon na nga natanggal ang mga ngipin ng babaeng demon. Kasunod noon ay ang pagkawala ng malakas na presensya ni Beast at ang pagsira nito sa batang imahe ng demon na iyon. Ang makinis na kutis ni Lilith ay agad na nalusaw at napalitan ito ng pagkulubot na naging dahilan upang mas maging matanda ito. Bumulusok ang katawan nito pa ibaba at sa pagbagsak nito sa tubig ay doon na nga umangat ang dagat dahil sa impact noon. Hindi ko siya pinatay. Sabi nga ni Beast sa kanyang isip upang kausapin si Speed. Inilabas ko lang ang emosyon ko dahil sa pahamak na ibinigay niya kay Freya at sa mga kasamahan natin. Dagdag pa nga ni Beast sa kanyang isip na agad na ikinangiti ni Speed. May gusto ka ba sa anak ni Sir Kuro? Tanong pa nga ni Speed na hindi inaasahang napasalita rin siya gamit ang bibig na ikinaseryoso ng mga kasamahan niya. Si Freya ay napatingin sa kanya nang marinig iyon. Sino ang kausap mo, Speed? Tanong nga ni Luke. Wala. May ngiting wika nga ni Speed at nang marinig niya ang sagot ng kakambal ay doon na rin ito lumapag at kalmadong tinapos ang kanyang full demon form na parang walang nangyari. Tinalo niya si Pinunong Lilith. Seryosong wika nga ni Gillion, isa sa mga busy general ni Lilith. Naalala nga rin niya kanina na ito ang sumalag ng kanyang suntok. Isa pa, nagawa rin itong paalisin ang Demon Dragon at doon pa lang, masasabi ng mga alagad ni Lilith sa Hell Region na hindi nila ito pwedeng basta galawin dahil sa mga nagawa nito. Sina Jumanji naman ay napalunok at napatingin sa binatang may pulang buhok na lumapag. Ang mga demon na kasama niya ay napaseryoso at dahil sa bilis ng nangyari ay heto na nga sila. Bagamat may namatay dahil sa ginawa ng Demon Dragon noong simula, wala naman silang magagawa kundi ang makaramdam ng tuwa dahil buhay pa rin sila. Tinanggap na nila ang kamatayan. Sabi nga ng demon na si Balarak na pinagmasdan ang paglalaho ng katawan ng ilang matandang mga demons at heroes na namatay. Isa ito sa epekto ng Demon Dragon sa sino mang mapapatay nito. Lumakad na nga si Beast papunta sa kanyang mga kasamahan at dito na nga makikita ang pagkatuwa ng mga ito. Mula sa Demons Organization hanggang kina Luke, Enma at Mirai. Pati na rin sina Odessa, Claude at Silva. Ang lupit noon, Beast. Sabi nga ni Speed na inapiran agad ito nang magharap na silang dalawa. Dito na nga napatingin si Beast sa babaeng may asul na buhok. Salamat sa pagtawag. Kalmadong wika ni Beast at doon na nga si Freya na pangiti ng pilit. Nagtiwala lang naman siya na ililigtas na naman sila ng lalaking may pulang buhok. At nangyari nga iyon. Hindi nagsalita si Freya kaso nang lampasan ni Speed si Beast ay bigla niya itong sinanggi upang mapalapit ito sa dalaga. Kasunod din noon ay ang pagkantiyaw ng kanilang mga kasamahan. Sadyang mga teenagers pa ang mga ito kung pagbabasehan ang nagaganap at ang mga kasama nilang mga matatandang demons at heroes ay nagkatinginan na lang dahil ang mga ito raw nga talaga ang nagligtas sa kanila. Hindi ko ito inaasahan. Nasabi na nga lang ni Balarak na seryosong napatingin sa lalaking may pulang buhok. Pamilyar ang mukha nito sa mga demons, habang si Speed naman ay pamilyar ang mukha sa mga heroes. Nang mga oras nga ring iyon, gulat na gulat ang lahat ng mga demons sa buong Hell Region dahil sa pagkawala ng Demon Dragon. Maging ang mga nakalayo ng sina Escanor ay ganoon din. Labis ang pagtataka nila pero hanggat hindi nila nalalaman ang tunay na nangyari, mananatiling iisipin nilang nakokontrol ni Lilith si Apocalypse. Iligtas ninyo ako. Sigaw naman ni Lilith sa kanyang isip.
Patuloy nga siya sa paglubog at hindi niya maigalaw ang kanyang katawan sa tubig. Nauubusan na rin daw siya ng hangin kung kaya baka hindi na raw niya makayanan pa ito. Ang ilang taong kong paghihintay, paano ito nangyari? Sigaw pa nga niya sa sarili na hindi pa rin matanggap na ang kanina lang na inakala niyang tagumpay, ngayon ay kabiguan na. Magandang araw. Para sa mga gustong magbasa rin ng advanced chapters dito sa YouTube channel natin, mayroon din tayong available para sa inyo. Pindutin lang ninyo ang join button na makikita ninyo sa channel at magkakaroon kayo ng tatlong choices: 25 pesos, 49 pesos at 199 pesos. Ang dami ng chapters na inyong mababasa ay nakadepende sa presyo na inyong pipiliin. Maraming salamat.